Mismo ang bagong head coach na nga po ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick ang nagsabi, gagamitin nga po nila ang kanilang hawak na apat na sentro na sina Anthony Davis, Christian Wood, Colin Castleton at Jackson Hayes bilang main advantage nila. Sa katunayan, plano nga po niyang mas madalas gumamit ng big lineup sa paglagay niya parati ng Twin Tower sa front court. Ayon nga po sa ibinulgar na balita ngayon, ilalagay nga po nila si Jackson Hayes bilang pinakabagong starting center next season upang magamit nila sa wakas si Anthony Davis bilang power forward. Napakalaki rin naman nga po ng tiwala sa potensyal ni Jackson Hayes bilang isang big man na kayang magtala ng puntos at dumepensa gamit ang kanyang athleticism. Sadyang kailangan lamang nga po ni Coach Redick na dumisenyo ng ilang plays para mapakinabangan ito. Bukod dyan, sa ganitong paraan, maipapamalas nga po at maipapakita ang tunay na laro ni Anthony Davis since alam nga po ninyo na mas ginaganahan nga itong maglaro sa tuwing inilalagay siya sa power forward at kapag meron siyang kasamang big man sa loob ng court. Samantala, isa nga po mga idol ang Sacramento Kings sa mga contender na hindi nakapasok sa playoffs last season matapos silang maagang malaglag. Kaya hindi nga po inaksaya pa ng kanilang team ang pagkakataon para mapalakas ang lineup sa pagkuha kay DeMar DeRozan sa isang 3-team sign and trade deal. Kaya simula nga po sa pagiging contender, tuluyan na nga silang naging isang ganap na championship team. Yes mga idol, kung noon nga lagi silang naiitsapwera sa West, isa nga sila ngayon sa mga pinakakinakatakutang makalaban, lalo pat napakatalentado nga po at napakalalim ng kanilang kasalukuyang lineup na binubuo nina De'Aaron Fox, Kevin Huerter, DeMar DeRozan, Keegan Murray, dumanta sa bonus Malik Monk, Devin Carter, Keyon Ellis at si JaVale McGee. Well, bukod nga sa pagkakaroon nila ng mas mahigpit na depensa, hindi na rin naman sila ngayon mauubusan ng option sa scoring since meron nga silang slasher, 3-point shooter at maging mid-range shooter sa kanilang lineup. Ika nga, malaki ang posibilidad na maging unstoppable team ang Sacramento Kings. Sa kabilang banda naman, tinupad nga po mga idol ng Philadelphia 76ers ang kahilingan ni Guerschon Yabusele na makabalik at makapaglarong muli sa NBA matapos ang ilang taon na pagkawala niya dito sa pagpirma niya sa kanilang team ng kontrata na $2.1 billion. Dahil dyan, marami nga po sa mga fans ng 76ers ang natuwa dito dahil sa ipinakita nga po nitong performance sa nagdaang Olympics, malaki ang kanyang maiaambag at impact sa kanilang kampanya, lalo sa rebounding at scoring. Ngunit para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, hindi rin naman nga naging madali para kay Guerschon Yabusele ang pagsali niya sa 76ers since ang $1.6 million nga po sa kanyang kabuang $2.1 million na matatanggap, ibibigay lamang niya sa kanyang dating team na Real Madrid na siyang parte ng buyout nito. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, bumalik nga siya sa NBA kahit parte siya ng lineup ng Real Madrid, kaya kailangan nga pong i-buyout ang kanyang kontrata sa kupunan. Sa madaling salita, nasa $500,000 na lamang ang kanyang matatanggap mula sa 76ers na babawasan pa dyan ng ilang mga bayarin. Kaya sa unang tingin talagang luging-lugi si Yabusele, subalit hindi rin naman siya dito nagreklamo since sa simula pa lamang malaki ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili na maganda ang ipapakita niya sa kanyang bagong kupunan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.